Mga kaibigan, nanonood ngayon sa ating programa dito lamang sa Dialogos Pagtuo. Ngayong hapon na ito ay meron pong bangga mangyayari sa pagitan po ni Brother Eugene Gapo ng punto por punto at saka ni Jerwin Rosales ng Seventh-day Adventist Church. Okay? So, atin mo nang bigyan na pagkakataon magpakilala yung ating mga magdidebate ngayong hapon na ito. Atin mo nang unahin ang punto por punto. Brother Eugene Gapo, good afternoon. Magandang hapon po sa lahat at sa lahat ng mga nanonood at nagsubaybay sa ating debate, sa ating live debate ngayong hapon na ito. At muli, ito yung lingkod, Brad Eugene Gapo, Defensor, Katoliko, member ng Catholic Faith Defender, Bible Apostolate Knight of Columbus, Council number 17367. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, magandang hapon at God bless po sa inyo lahat. Okay, thank you sa iyo, Brother Eugene Gapo. At may ibigay naman ngayon sa isa pa nating magdidebate ngayong hapon na ito from Seventh-day Adventist Church, si Jerwin Rosales. Good afternoon. Brother Jerwin, pakilala ka. Okay, salamat, moderator, Brother Jando Alabado. So, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa programa ni Jando na kung saan binigyan tayo ng oras para makishare ng yung mga Word of God. At salamat din sa Kangga po sa pag-challenge dito at sana ma-enjoy kayo sa topic na ito. I hope that the Holy Spirit guide us and mono to siya. Palatos ni. Palatos ka? Okay, so yun po ang si Brother Jeremy Rosales. So, sa hapon na ito, ang mga debate rules po natin gaganapin is very simple lang naman. 9 lang siya, 9 rules lang siya. Una, wait lang muna ha. Una is, wait lang muna, excuse muna ako, wait lang kasi yung si Sainara dito, naingay Sainara, wait lang muna. For a while. Wait lang. Sabi pa ni Sister Susana Mansa Lumokso, praise the Lord. Nakakakinig kami dito sa Kuwait. Taga Kuwait ka na, magandang hapon po sa inyo, taga Kuwait. Ito, katawanan ka Rosales, no? Tawanan kaayo. Lami alatos dong. Lami kayo kalatoson. Palatos ka? May PC, gusto ka? Ganaon sige kagapo ba? Pwede na latoson mo? Pwede, oy. Ha? Pwede, oy. Karong hapon na, unsa may batiwan ni Rosales? Panington magbugbog ba? Ha? Di ko. Klaro istorya, panington mo. Agos. Orang dili. Mayra. Bro ka po. Man. Bro ka po. Oy. Di man ko maka-share screen ani day, di pa natong niagi nga maka-share screen ko. Pwede man, i-click ni mo ng imong live sa Facebook na yun. I-share ni mo. Wala ba day? Wala may nakabutan this meeting is being recognized, recorded. I-click na siya. Recorded na gino. Ayaw na. I-minimize ni mo imong Zoom ba din. I-open mo imong Facebook app. Okay na. Mo dito ang... Okay na. Oo na. Okay, yung ating debate rule na mangyayari ngayon. Rule number 1. Lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Lahat ng tanong at sagot ay dapat nasa loob lang ng paksang pinag-uusapan. Number 2, kapag categorical ang tanong, kailangang sagutin din ng categorical at may 20 seconds na pagpapaliwanag sa isinagot na categorical. Number 3, kung ano man ang specific na tanong, yun lamang ang sasagutin. Number 4, hindi pinahihintulutan ng mga sagot na hindi nakasama sa itinatanong. Sabihin, pag nag-add siya ng mga hindi naman kasama sa tinatanong, that's violation.
Number 5, Mm. hindi allowed ang lumihi sa ibang paksa maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. So, ang moderator dito ang magde-decide kung connected ba siya o hindi na. Number 6, lahat ng objection idaan sa moderator. Number 7, fallacious arguments or fallacious questions are not allowed. Ibig sabihin, kapag nag-fallacy, pero hindi matukoy kung anong uri ng fallacy, hindi siya madedeklara as fallacy. Okay? Pag sinabing fallacy, kailangang tukuyin kung anong uri ng fallacy yan. Pag hindi matukoy, hindi siya madedeklara as fallacy. Kaya dapat pag sinabing fallacy, is confirm na fallacy at ipatitigil ng moderator ang tanong o ang argumento kapag nakumpirma na ito ay fallacy. Number 8, any challenges are not allowed. So, ano mang uri ng... kung mabasa ko, aminin mong talo ka na. Hindi pwede yon. Number 9, Myra. no personal attack allowed. Hindi pwede sabihin na, oy, kagwapo ni Jerwin. Hindi ako papayag doon. No? Hindi pwede sabihin na, oy, gwapo si Eugene. Hindi pwede yun. Ang ating tanungan, ang ating stand 10 minutes, ang tanungan 10 minutes din. Okay ba yun? Noted. Noted. Okay. Okay. So, muna tayo ngayon. So, confirm ba? Agree ba ang affirmative stand? Agree ba? Go ahead. Agree. Okay, agree ba ang negative stand? Agree. Okay, agree. Both sides agree. Okay, so bubuksan ko na yung ating timer dito for 10 minutes. Set na natin to. Wait lang, lagyan natin sa screen yung ating timer. Para makita yung timer natin. Okay. Ilalagay natin sa screen to para makita yung timer na gagamitin during sa debate. Uy! Lang ha. Nga dito, nag-commercial siya. Wait lang. Okay. Ito, ilagay ko sa screen para makita. Bro, bago tayo magsimula, bro, meron muna tayong kunting dasal, bro. Sige. Ikaw ang mag-opening prayer si Brother Jerwin Rosales. Sige, Brother Jerwin, ikaw mag-opening prayer, Brother Jerwin. Sige. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo, Ginoong Diyos nga nasa kitasaan sa mga langit, na sa nining orasa Ginoo kami naghangyo kanimo sa imong balaan nga Espiritu ang mga kunsat sa matag sa kanamo, mabatan na Ginoo ang paghigugma, pagkahiusa, pagsinabtanay, diin kini nga tema nga ikaw magatabang kanamo sa pagsaysay niini, dili kini makawang o kini among kinabuhian sa pag-alagad ug mahimo nga hayag sa among pagsunod sa among pagpaabot sa imong pagbalik. Salamat Ginoo kung ikaw nagadungog nagapasaylo sa mga sala sa ngalan sa butong sa amen. Mahal sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Okay, atin na ibigyan na ngayon sa affirmative stand. Anong topic nyo? Ang topic? Patutunayan ko na yung Roman Catholic Church ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at standard reference. Sige, ayon patutunayan na ang Roman Catholic Church ay tatag ng Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at mga referensya. Okay. Negative, yun ba ang tema? Okay, affirmative, ready ka na ba? Ready na. Ready na, bagong gupit. Affirmative. Sino affirmative dito? Si ano? Ako. Eugene, ready ka na? Ready na. Palatos ka? Sige, sabihin mo lang, Red, pag nasalita ka, anda na yung oras. Sige. Anda na ako. Open time na. Sige.
Magandang hapon po sa lahat at welcome sa ating palatuntunan ang straight to the point, no? Straight to the point. Ngayon is patutunayan natin sa debating ito na ang Roman Catholic Church ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ko naman na itong si Kadasig Rosales, muntikan na ito ha. Malapit itong magkatoliko dahil sa opening prayer niya, meron na siyang sangalan, samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Muntikan na. Ngayon, ano ba ang tawag dito? Tunay, meron ba itong patunay na ang Roman Catholic Church tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Sinabihan ko sa kanina kung ano ba, Biblia lang ba, Bible alone o gagamitan ba natin ng standard reference? Sabi niya, okay lang, kahit ano, pinagbigyan niya ako eh. Ito, gagamitan natin to ng standard reference kasi alam naman niya, yung katunggalin niya, tayo mga Katoliko, hindi tayo Bible alone. Dapat susunod talaga siya sa atin. Tayo ay gagamit talaga tayo ng standard references. Bakit ika nga? Sabi ko, sa Biblia, Isaiah 41:4, dito sa Magandang Balita Biblia, ang sabi dito, sa sino ang nasa likod na lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh na naroon paman at nananatili hanggang sa katapusan. So, hindi tayo pwedeng tumutukoy sa kung ano mang nakasulat sa kasaysayan kasi ang Diyos ang siyang panimulan nitong lahat. No, ang batay po sa Biblia ng Protestante nitong tinatawag na Living Testament, the Living Bible o paraphrase of sa tinatawag ditong sa Protestant edition ay sabi dito sa Job chapter 8 verse 8, read the history book and see. Basahin ninyo ang kasaysayan at tignan. So kung tignan natin ang kasaysayan, mababasa natin talaga na Catholic Church ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi naman namin ito pinipilit sa ating katunggali. Nasa sa kanya na yan kung tatanggapan niya. Matatalo lang tayo sa debating ito. Nga, meron siyang standard reference o patunay na ang Roman Catholic Church ay hindi tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Protestant na kasi kapag sinasabi natin na Protestant ay natural, papanig yan sa inyo kasi Protestante, pare-pareho kayo ng mga yung tawag nito, yung pananaw, di ba? Pare-pareho kayo ng mindset na ang Katoliko ay siniraan nyo. Natural, sasabihin ng Protestante na yung Panginoong Jesucristo. Pero sa kasaysayan, ano ba sabi? Batay po sa New Book Knowledge Encyclopedia, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Hindi lang natin babasahin ng kumpleto yan, buo. Batay po dito sa ating kasaysayan ng daigdig, sa page 179, si Kristo ay nasa loob ng simbahang Katolika at ang simbahang ito ay inatasan ni Kristo ng misyon para sa buong sangkatauhan. Ito sa tinatawag natin Philippine Ionic Mission na sulat po ni Sonia Saide na ang yes, ay founded talaga ng ating Panginoon sa Kristo. Batay naman sa ating World Book Almanac and Book Facts. Sa Kristo. Malinaw ang sabi ng kasaysayan, ano? Di natin maitanggi ang kasaysayan yan eh. Sino ba naman tayo para tumututol sa kasaysayan? Wala nga tayong ambag sa kasaysayan eh. Ang dapat natin gawin is paniniwalaan natin yung mga kasaysayan. Kasi, yan nga, kasaysayan, di ba? History. Kapag hindi tayo na history, di sana, itong katunggalin natin, doon na lang sa manirahan sa Mars kasi wala na bang history siguro yung Mayra. Now, baka nagsasabi itong si Kadasig Rosales, baka sabihin niya, sa Biblia, meron sa babasa sa Biblia, letra per letra, natatag kayo ng ating Panginoon sa Kristo. Yan yung mindset nila, baka yung baka siguro na yun yung pinakamahirap. Meron ba nababasa sa original na Gregong Biblia? Ang sagot natin dyan is kung naghahanap talaga siya ng verbatim, yung bang letra per letra mababasa, hindi natin mababasa letra per letra. At sinabi ng ating kasaysayan, ang simbahang Katolika ay siyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At batay po sa Biblia, mga kapatid, sa Biblia, mababasa natin, meron akong Biblia ang Griego dito, basahin natin to. Sa ito na lang, Danyo
Greek English Intertestament. Sa sinasabi sa Bisaya is Buhat chapter 9 verse 31. In English, Acts chapter 9 verse 31. Himen on Ecclesia Catholicos tis Judaias kay Galatias kay Samarias. Mababasa talaga ang term na Catholicos. Ecclesia Catholicos po yung pinangalan ni San Pablo. Griego po yan, ano? Baka sabihin ni Rosales, malinsalin ng Biblia. Itong Biblia, masasabi lang natin na malinsalin talaga kapag meron siyang certificate galing mismo sa publisher na nagsasabing malinsalin talaga ang Biblia. Ano pa tawag nito? Yung bang, kasi meron pababasang sa bado. Ano ang sinasabi sa Isaiah 62:1? Bagong Sion kung simbahan katolika. Sa Tagalog, bagong Sion kung simbahan katolika. O, klaro, malinaw na meron talaga, mababasa talaga sa Biblia. Yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo ang si Ellen Goldberg. At wala mismo, tawag nito, yan bang sinasabi nilang si Constantino, si Ignacio ang founder, ay malayo po sa katotohanan yan. Hindi po pwede yan kasi hindi po katanggap-tanggap natin yan. Walang ebidensya yan. Kasi pagkasaysayan, wala naman sinasabi sa kasaysayan na Roman Catholic Church founded by ni Constantino o di kayo founded ni San Ignacio, di ba yung si Ignacio ang nagtatag ng Katoliko, di ba yung sabi ninyo? So, mayroon pa tayong mababasa sa Biblia, sa Novong Testamento, mababasa natin sa Santiago 1:1, Epistolica, Catholica, Beati, Jacobi, Apostoli. So, mayroon talaga. Ano ba yung sinasabi natin Catholic? What is Catholic? According po sa dictionary, kasi kapag maghanap tayo ng meaning, dictionary talaga tayo tatagos. Hindi naman tayo tatanggi sa dictionary, nag-aaral tayo. Siyempre, gagamit tayo ng dictionary, di ba? Catholic Church, batay po sa New Webster Dictionary, Catholic Church, the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. So, yung pong pagsasabi natin na, kung sasabihin na Catholic, yan po yung original na Kristiyanong simbahan. And that is founded by Jesus Christ. Pero hindi natin, ulitin ko, hindi natin ito pinipilit. Yung kasaysayan na kung sa Biblia, ang pinakalumang translation ng Biblia ng Katoliko, ang version. Ano sinasabi ng Acts ng Daniel 2:44? Diba? Ang Diyos. Ito, babasahin natin to. Daniel 7:44. Anong sabi sa Biblia? Ito, tignan natin to. Daniel 2. By the way, Daniel 2:44. Ito po sabi sa Biblia. Basahin natin. Sa Daniel 2:44. Sabi sa Biblia, malinaw. Ito ang sinasabi. But in the days of this kingdom, the God of heaven will sit a kingdom that shall never be destroyed. Yung kingdom na binanggit dito sa footnote sa Biblia, sabi, kingdom, the kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Hindi po magiging nananatili pa rin simbahan na sa Kristo. Tatag. Straight to the point. Now, ngayon, kung tututulan mo, bigay ka ng sita sa Biblia, kung gusto mo Biblia, huwag yung galing sa protestante ha. Batay dito sa, mayroon pa protestante Biblia, sinasabi na yung marka sa tunay na simbahan, One Holy Catholic Apostolic Church, klaro po yan. Sa Global Study Bible po, nasa likuran ko, hindi ko lang kukunin, to save sa time natin kasi 10 minutes na tayo. Now, ito si Canasig Rosales, mag-take note ka na, tanungin mo ako, gigibain mo sa ko. Sa bagay siguro, sabi mo, gagawa mo ko ng kingkoy, di ba? Gagawa na, sabi daw niya, gawin mo akong kingkoy. Istoryahe! So gawin niya akong kingkoy. Ngayon, tingnan natin kung magagawa ba yung sinasabi mo. Basta ako, meron na akong ebidensya.
Meron ako na i-present. Ano ka na magagawa? Oh, malinaw pa yan. Okay, At hindi time, naman natin. time. Oh, ito, time na. Wala na tayong time, sapat yan. na oras. Maraming salamat po at handa na po kung tanong ni Kadasig Rosales. Okay. Okay, advice natin kay Brother Eugene Gapo is yung ano mo bro, yung microphone mo masyadong malakas. Pag sumigaw Ay, ka, oo, tama. mawawala yung boses mo. Pag mahina yung Oo, boses mo, wala. malinaw. Pero pag sumigaw ka bigla, sa harap ng microphone mo, nawawala yung boses mo so hindi ka talaga nauunawahan. Sige. Okay. I-adjust ko lang. Okay, ito na tayo ngayon sa patatanong ni Jerwin Rosales. Ready ka na ba, Brother Jerwin, sa iyong 10 minutes na katanungan? Okay, ready na bro Jando. Okay, go ahead. Okay, sabi mo kanina, kayo ang itinayo ni Kristo. Mm. Oh. So, saan mababasa na itinayo kayo ni Kristo? Batay sa referensya, meron, history book, mababasa natin. Isa lang, sa Philippine Hellenic Mission, di ba? Sabi doon, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic Church. Certainly, this religion was Asian in origin being founded by Jesus Christ. Next question. Okay, ako ikaklaro ko lang no, ang tanong ko, pwede na rin 'yon sa referensya. Ang tanong ko doon nakabase sa Biblia. May mabasa ba tayo sa Biblia na yung Roman Catholic ay tinayo ni Kristo? Verbatim, ang hinili mo, kung gusto mo, meron akong mababasa, word per word. Pero kung ayaw mo, di naman natin to pipilit. Next question. Okay. Ipipilit ko na ilabas mo yung sabi mo na verbatim. Sige. Gusto Ano mo? mabasa? St. Matthew gusto ko. chapter 16 verse 18. Pakibasa bro. Palihog bro. Basa. Itong Biblia natin na Confraternity Edition. Diba? Sabi dito, babasahin natin to para hindi duda itong si Rosales. Diba? Basahin natin to para hindi Next duda question. itong si Rosales. Next question na po. Time's up na, time's up. Okay nga. Okay nga, pagkabasa ko sa iyo. Ah, Yan ang tanong ko. at Gusto ko tanong, marinig. sige, babasahin natin yan. And I will see you today that you are Peter upon this rock. I will build my one holy, Catholic, Apostolic, Roman Church. Next question. Okay, sunod na tanong. Anong taon yan sinabi ni Jesus Christ? Ang first century. Pero itong translation sa Biblia ko, huling taon na ito, translate. Kinaklaro lang na doon sa St. Matthew chapter 16 verse 18, yan po yung one holy Catholic Apostolic Roman Church. That is why gumagamit tayo ng mga maraming version ng Biblia. Kasi nga kayo, gagamit lang kayo ng maraming version ng Biblia. Next question. Diba? So, Next next question. question. Meron na. Sige. Kailan kayo itinayo? First century. Unang siglo pa, itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ang simbahang Katolika. Next question. Specific yung tanong ko, bro. Anong taon? Hindi lang sabi first century kasi first century. Taon. Yan eh. 33 AD. 33 AD, Okay, batay po sa tawag nito, sa ebidensya. Okay, tinayo kayo ng 33 AD tapos ang tanong ko kanina, Mateo 16:18, sinabi mo may nakasulat na. So, Mateo 16:18, natayo na o wala pa? Natayo na. Yan po yung sinasabi natin sa grammar, sa verb. Yan po yung tinatawag natin na future progressive tense. Sinabi mo ngayon, gagawa after. Diba yung sinabing, I will drink water. Ano ba yan? Huwag mo sabihin, sa susunod na taon ka pa umiinom. So, pag sabi mo, inom ka kagad. That is Next future question. progressive tense. Next question. Okay, sabi mo natayo na. Kaya ipapalo up ko ngayon sa iyo. Mateo 16:18. Anong taon 'yan? Kasi tinayo kayo 33 AD. Ang tanong ko ngayon dito sa verse na pagsabi nito, anong taon ito? Yung taon na ano? Mhm. Yung Tinayo nga, kayo 33 AD. 33 AD nga, sinabi ko. Sa 33 AD. bigyan mo ako ng referensya na yung Mateo 16:18, 33 AD. Di- Para maniwala ko sa iyo.
siya na ang Mateo ay tawag nito 33 AD. Okay. Bigyan siya ng referensya. Meron ako referensya. O ito. Naghanap na referensya. Ayan o. Meron po dito sa yung sinasabi ni Daig, Julito Daig na authentic book. Ayan. Britannica Encyclopedia. Ang sabi Next po dito, question. Roman Catholicism. Next question. Na bro. Yung mga mahirap na tanong bro. Okay. Ulit-ulit naman yan. Okay, bigyan mo ako ng referensya, next question. Bigyan mo ako ng referensya na mababasa Mateo 16:18, 33 AD. Yan. Ito. Meron ako. Encyclopedia Britannica, Roman Catholicism. Iko-continue lang kasi naubusan siya ng oras. A Christian characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostle of Jesus Christ in the 1st century AD. Ayan, di ba? 1st century AD. Next question. Siya nangaral. Next Kaya nga, question. 33 AD. Next question. Okay, tanong ko, may nabasa ka ba dyan? Mateo 16:18 na 33 AD yan. May nabasa ka ba? Wala, pero sinasabi dito, pero sinasabi dito na ang simbahan ay makakarugtong kami kay Jesucristo sa kanyang mga apostol in the 1st century AD. Therefore, yung St. Matthew chapter 16 verse 18, tinayo ng ating Panginoong Jesucristo 1st century pa rin. Hindi yan kagaya sa inyo na mas matanda pa sa inyo yung pundador na iba. Order Rosales. Next question. Next question. Okay, sunod na tanong. Sino ang inutusan ni Jesus Christ sa panahon na iyan? Mateo 16:18. Si Pedro na Hudiyo o ang Roman Catholic na pagano? Okay. Si San Pedro na isang Budyo ang sinabihan ni Jesucristo at sa kanya pa rin, sa kanya rin ibinigay susi sa kaharian ng langit. Kung namatay si San Pedro ay agad naman itong sinalo kay St. Linus at ngayon meron kaming sa apostolic succession at yung sinasabi ng Diyos sa San Pedro. Next question na yan. Palatos ka? Paano mo masasabi na kayo itinayo na ang inutusan diyan si Pedro na isang Hudiyo at hindi Roman na pagano? Paano? Okay, paano? Okay, sa pamamagitan ng mga referensya at hindi po nakabatay ang ating simbahan ng sinasabi nating racial, kundi ecclesiastical. Of course, si Pedro isang Hudyo, hindi Pinoy, hindi Romano. Pero hindi nga nakabatay sa rasa. Kasi kapag rasa po ang sasabihin mo, ang batayan mo, Next question. Connection. Dahil Pinoy tayo. Next question. Next question. Wala na bang mahirap? Okay. Hope, ginamit mo kanina ang Hope 8.8. Sabi mo, read the history. Okay. Yung history na sinasabi mo, history ba yan ng Roman Catholic Church o hindi? History ng daigdig, history ng kasaysayan, nandyan nakalatid, nandyan nakabatay, nandyan mababasa ang Roman Catholic Church. Sige. Objection, moderator. Yes, Sige. Ito, sasagutin ko na lang. History ba yan ng Roman Catholic Church? Wait lang. Sasagutin ba ni Brother Eugene o i-continue natin yung objection? Okay, sasagutin ko yan. Okay, go ahead. History ba daw? Meron ka bang 10 seconds. Go ahead. Okay, sasagutin ko yan. Hindi yan history ng Roman Catholic Church kasi kapag bumatay kami ng history ng Roman Catholic Church, baka sabihin nyo bias kasi inyo ang history. Next question. Next question. Okay, next question. Sabi mo kanina, pag litra por litra sa Biblia hahanapin ko, hindi mo mabasa. Paano mo mapapatunayan kung hindi mababasa? Okay. Batay po sa pagbasa natin sa Biblia, may dalawa tayong pag-unawa. Yun yung explicit o implicit. Explicitly, walang mababasa, pero implicitly, meron tayong mauunawaan. Pero kanina, nagtanong ka kung meron ba verbatim. Binasahan kita ng Next question. Next question. Palatos ilang ka? minuto na lang, bro, moderator? Ha? Moderator? Yes. Ilang minuto na lang? Meron pang 1 minute and 25 seconds. Mayra. Okay. Okay. Wait lang. Wait lang.
Ilagay ko muna sa screen nyo yung yung timer pala, hindi ko na ilagay dito. So, wait lang 1 minute na lang, bro. 1 minute na lang. Ayun. Yes, meron na lang 1 minute and 25 seconds. Wait lang. Copy ko muna siya para ilagay ko sa screen ninyo rito sa kabila. Ayan. Nasa screen na ninyo, ha? Yan. Oh. Nabitin ako, So, bro. Sige lang. 1 minute and 25 seconds left. Go ahead. Nabitin ako. Sige. Bro Gapo. Oy. Bro Gapo. Okay. Naniniwala ka ba, bro, sa kasabihan? Kung ano ang puno, ganun din ang bunga. Yes, of course. Kaya nga, kung ano yung puno, yan yung bunga. Si Kristo ang puno ay banal, kaya meron kami mga bungang banal. Kayo, wala kayong mga santo. Meron kami mga santo, mga martir at iba't iba. Maraming santo. Nga kayo, total kayo eh. Oh, meron kaming queen of sa mga santo, si Santa Maria. Kayo wala. Oh, yun nga. Oh, Next question. Okay, tanong ito. Dahil naniniwala ka kung ano ang puno, ganun din ang bunga. Tanong, ginito. Sinabi mo kanina na kayo talaga ang tinayo. So, saan mababasa sa Biblia na si Kristo ay nagpalit sa araw ng pagsamba? Objection, Mr. Moderator. Yes. Ano objection? Okay, ano? Sa sabat. Okay. So, Di kayo kalatuson. so ang kanyang objection is nasa ibang topic na. Okay, so ano ang counter objection ng negative? Okay, counter-objection. Ganito kasi yon. Kasi naniniwala siya sa kasabihan kung ano ang puno, ganun din ang bunga. So si Kristo kasi nagpapahinga or nagsasabat. So yun ang tanong ko sa kanya. Saan mabasa sa Biblia na kasi kayo sabi niyo kanina siya daw ang katotohanan. Saan mabasa na pinalitan ni Kristo? Kasi yun ang paniniwala nila. Okay, magro-rolling ako ha. Rolling ako. Sa rule number 5 natin, hindi allowed ang lumihi sa ibang paksa maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. So, yung paglipat mo sa Sabat lang naman kinalaman sa True Church yon kasi yun ay referring sa Judaism. Okay. So, ibang issue yan, ibang topic yan, so hindi ko i-allowed yan. So, much better, mag-move lang tayo sa next question. Next question. Next question. Sunod na tanong, ginamit mo kanina ang Daniel 2:44. Sabi mo, the kingdom of the Roman Catholic. So, kung babasahin natin sa original yan, ang Daniel 2:44, tumutukoy ba yan sa RCC o Roman Catholic Church? Hindi. Tumutukoy yan. Kasi yan yung tatay ng ating Panginoong Jesucristo. At sinabi ni Propeta Daniel na the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. Anong sabi sa photo yung kingdom? Catholic Church, hindi Adventist Church. Next question. Palatos ka? Okay, paklaro ko lang bro, pakibasa bro. Time. Ding by the bell. Time. Mayra. Katawanan kaayo. Okay. So move na tayo ngayon sa sa negative stand ng negative side na si Jerwin Rosales kung bakit total siya ng Roman Catholic Church is founded by Jesus Christ. Okay, for 10 minutes, ready na negative? Sige. Sige, go ahead. Okay, salamat no, bro, moderator no. At salamat kang gapo din sa mga followers natin dyan sa nanonood. So salamat sa inyong lahat no. So sana pagmamahalan at pag-unawaan maano natin ito, kuha. So dito mga kalasig no, kanina, kung titignan natin ang kaniyang mga stand, hindi talaga specific na Roman Catholic ang nakalagay. Although pinagdugtong lang niya yung nakasulat sa Biblia. Kaya kanina tinanong ko sa kanya, yung Santiago Job 8:8, hindi. Pero ginamit niya. Ang Daniel 2:44, hindi din. Hindi yan mabasa sa Biblia sa Biblia ng Roman Catholic Church. Okay, tapos kung titignan natin mga kalasig, yung tinatawag na ano ang Roman Catholic Church, no? Sa word na Roman Catholic Church, wala namang mga Jewish yan. Kung titignan natin ba na Roma o mga ano yan, mga kaliwatan o ano ba yan sa Tagalog sa kaliwatan o Roman Empire, mga
bloodline yan. Catholic. Ibig sabihin, kumakalyap. Church. Pag sasabihin natin church, kabuuhan sa mga hanay ng mga Roma. Yun. So walang mga Hudiyo dyan, mga kalasig. So kanina, lahat ng mga tanong ko kanina, pilit niyang sinasabi na sila, tapos hindi pala. Kumakalyap. Gaya nito, mga kalasig. Kumakalyap. Kanina, sabi niya, saan mabasa na itinayo ang Roman Catholic Church? Paspas kasi magsagot, mga kalasig. Sakto naman yung sinagot niya. Saktong mali. Okay. Mateo 16:16, sabi niya, yan itinayo na. So, ginag-clarify ko kanina kung totoo ba. So, binasa niya. May mabasa nga. Sakto yung mabasa niya. Saktong mali. Bakit? Kasi, sa pagkakaalam ko, Mateo 16:18, sa taon na 28 AD to 30 AD. Kung natayo na yan, paano mo masasabi kung yan ang totoo? Dahil, sabi ko kanina, kailan natayo ang Roman Catholic Church? Sabi niya, natayo 33. Natayo 33. Tapos, ang pagsabi sa Mateo 16:18, yung pagmensahe ni Jesus Christ, 28 AD to 30 AD. Kaya, sinabi ko sa iyo, bigyan mo ako ng referensya. Nagbigay siya ng referensya, mga kapatid, pero mali yung binigay niya. Kaya, may nabasa ba? Wala. Yun. Parang kingkoy talaga. Di ba? So, ngayon, sabi ko kanina, tinanong ko kanina, yung kasaysayan, ginamit kasi niya sa stand niya, yung bagong araw diyan sa Isayas. May Isayas kasi sinabi niya, bagong araw. Kaya may Roman Catholic, sabi niya. So, nagbigay ako ng kung paayuyon ba siya, tatanggapin ba niya na kung ano ang puno, ganun din ang bunga. Oo, tinatanggap niya. Nang nagbigay ako ng araw kung saan itinuro ni Jesus Christ na magsimba ka o magsamba ka sa linggo. Tapos ngayon, out of topic. Bakit out of topic? Ginamit mo kanina yung Isayas. Nag-take note ako. Isayas, may bagong araw. Tingnan niyo kanina. So, actually mga kalasig, marami pang tanong ko dito. Pero konti lang talaga ang oras natin. Pero okay lang. At least nalaman natin mga kalasig na hindi talaga katotohanan ang lahat ng sinasabi niya. Una, mga kalasig, kung titignan natin mga kalasig, yung 33 AD, assuming lang yan talaga. Kaya nga tinatawag na tradisyon. Bakit tradisyon? Kasi gawa lang ng simbahan. May tanong pa ako dito mga kalasig na hindi ko natanong kanina. Yung pagkasabi na sino ang nagsabi na itinayo ang Iglesia ng Roman Catholic Church? Si Kristo, Hudiyo, o ang mga paganong Romano? Yun ang tanong ko. Napakagandang tanong yan. Pero hindi ko natanong kasi wala na tayong oras. Kasi ayon sa nakalap ko na balita, mga kalasig, na impormasyon, si Kristo ay namatay sa panahon ng 33 AD. Yun. Tapos, yung tinatawag na RCC, okay, may referensya tayo dito. Although, magbigay na lang ko ulit sa mga kalasig, i-conclusion ka lang agad-agad. So sabi dyan, yung sa panahon ni Constantine talaga, walang talagang doon, walang pagkakaisa sa mga Romano at sa mga Christian. Si Constantine ang gumawa, nagtanggap ng, naglag yung laptop natin, tatay tayo dito. Okay, siya ang nagawa ng paraan na kung saan makuha ng mga Kristiyano yung loob ng mga emperador o ng mga tinatawag na Roman Empire. Kaya kung titignan mo mga kalasig sa birth of place, kung saan ginawa ang tinatawag na Roman Catholic Church, ang nakalagay doon sa kanila, Jerusalem Roman Empire. Walang nilagay doon na Roman Catholic Church, Roman Empire. So, diyan nagsisimula. So, yan, tanong ko rin yan. Kung saan ba talaga nagsisimula? Sa Jerusalem o Roman Empire? Kaya si Constantine, mga kalasig, sa pagkakaalam ko, siya ang dahilan kung bakit ngayon mayroong tinatawag na Roman Catholic Church. Kasi ang Roman Empire, nagiging adapt na nila ang pagka-Kristiyano. Na wala nang gitawag na, laglang kasi yung laptop natin, sa Edict of Milan, tinitingnan natin dito mga kalasig,
ah, sa Edict of Milan na si Constantino kaya siya na ano na parang na Christian siya kasi sa yung laban niya, no, yung laban niya na may nakita siyang laban na cross, tapos nanalo siya, kaya yun na panahon na yun na ang church na RCC or ang mga pope nila noon nagbigay ng parang request ba na i-honor talaga na mayroon ng Roman Catholic Church. Yun na panahon na iyon. So, wala pang 33 AD, wala pang Roman Catholic yun. Wala pang Roman Catholic. So, ikaklaro ko lang mga kadasig na yung tinatawag na Roman Catholic Church sa 33 AD, walang nakalagay. Walang nakalagay talaga. O, walang nakatalagay. Kasi, kung titignan natin mga kadasig, ngayon lang ito na nangyari na mayroong Roman Catholic na ikiniklaim pa nila, no? Na si Kristo ang founder. Tapos hindi talaga yan mabasa sa Biblia. Oh, buti pa ang Seventh-day Adventist kasi may araw at taon na nakalagay. Ang sa kanila mga kalasig, hindi ko wala kong magamit na referensya kasi naglag yung laptop at yung cellphone, hindi ko screen Oh, so ang akin lang mga kalasig, conclusion ko lang ito kibali sa naka-take note ko dito na dito sa i-compare ko ba dito sa tinatawag na buhat 1624, no? Gaya nito ni Demetrio ingon nga nagbuhat og rebulto mga kalasig. Oh, dito ang Roman Catholic parang ikinukumpara, no? Na may simbahan talaga na karumal-dumal dahil gumawa sila ng rebulto. Oh, sa buhat 1924. Oh. Tapos sa 26 nila sinasabi diyan na yung gawa ng kamay ay hindi totoo dahil hindi yan Diyos. Ang Roman Catholic Objection, Mr. Moderator. Oh. Yes, anong objection? Bakit napunta na ito sa usaping rebulto, Mr. Moderator, na hindi naman yan topic namin, ano? Okay. Counter objection sa negative? Okay, counter objection ko. Kasi ang sabi ko, kinukumpara ang iglesia ng Roman Catholic. Hindi ko sinasabi Katawanan kaayo. Oo. Okay. Kinukumpara ko lang na yung iglesia ng Roman Catholic may kinukumpara dahil may simbahan kasi na sinasabi diyan sa buhat 1924. Ayun ang paggawa ng mga larawan. Yun ang counter ko. Okay. Mag-rolling ako ha. So, ang pinag-uusapan nito, rebulto na. So, hindi naman issue ng topic kung may rebulto o wala ang simbahan. Ang main issue ng topic is the founder and the church that he founded. So, sa pagitan lang ng founder at ng kanilang tinatag na iglesia. Wala bang pinag-uusapan po tungkol sa doktrina. So, rule number 5, ulitin ko yung rule number 5 natin. Hindi allowed ang lumihis sa ibang paksa, maliban na lang kung connected sa pinag-uusapan. Pero ang rebulto is malayo na yung issue dahil ang main subject ng inyong tema ngayon is about sa founder at sa iglesyang tinatag niya. Regardless kung ano ang doktrina. Kaya, ang aking ruling dito is, Brother Jerwin, ibalik mo sa main issue nyo na si Kristo ay founder o hindi founder. Sa'yo kasi hindi founder. So, yan ang patunayan mo na hindi siya ang founder. Go ahead, Brother Jerwin. Meron ka pang 1 minute and 35 seconds. Kayo kalatuson. Okay, so sige. Ayaw niya kasi parang masakit na. Sige. Punta lang tayo sa pag-compile. Okay, compile. I mean sa pagtayo ng Roman Catholic Church. So ang totoo diyan mga kadasi. Marami siyang nilagay na mga encyclopedia, kahit ano ba 'yon, hindi ang katotohanan. Dahil kahit sabihin mo na hindi kami Bible alone kasi may kami history. Kahit ang history ninyo, tinitignan natin, wala talagang tinatawag na Roman Catholic Church. Wala. Sa history, wala. Ang nakalagay doon, Roman Empire. At sa pamamagitan ni Constantine, lumabas ang religious o
of Roman Catholic Church. Yun ang sa history na nalalaman ko. Kaya noon, yung mga paganong Romano, kung titignan natin diyan sa may reference kasi ako, ang kaso lang, hindi ko ma-open kasi naglag. Ang sinabi dito, mga kadasig, ang sabi dito, na yung Roman Catholic is a pagano talaga. Pagano. Ibig sabihin, ayun na. Huwag na natin, kasi baka sabihin naman na rebulto yan. Pagano talaga, walang katotohanan talaga. So, kailangan talaga sa iglesia may turo eh. So, hindi naman, kaya, Gapo, sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba kung ano ang puno, ganun ang bunga? Naniniwala siya. Pero pag yung pinapaluan po, yung turo, hindi, parang ano siya, parang parang may ano. Okay, time. Parang sensitibo siya banda. Time na. Okay, salamat. Mayra. Okay. Palatos ka? So, Anan kaayo. so ready na ba ang affirmative sa pagtatanong? Ready na ba? Sawa ng Diyos. Ready na, bro. Okay, go ahead. For 10 minutes. Straight to the point. Live. Bro, wait lang. Madalisan tayo muna. Bro, yung microphone mo, bro, mawawala talaga yung voice mo pag ikaw yung lumakas. Yung volume Inaan ko lang. Ito na lang. O yan. Sige. Sige, go ahead. Unang tanong ko kay Kadasig Rosales, sa loob ng 10 minuto ng iyong presentasyon, meron ka bang binanggit na hindi si Kristo ang founder ng simbahang Katolika? Meron o wala? May nabasa ako nga na referensya na hindi talaga. No. Objection, moderator. Yes, ano objection? Mayroon ba siyang binanggit? Yan, tanong ko, mayroon o wala? Hindi ko naman sinasabi, mayroon ba siyang referensya na basa? Okay. Ipapalala ko lang ha, yung rule number 2 natin ha. Rule number 2, kapag categorical ang tanong, kailangang sagutin din ng categorical. At may 20 seconds na magpapaliwanag sa isinagot na categorical. It means, sagot mo na ng categorical bago itakbo yung minuto o yung seconds. So, hindi ko mapipindot itong 20 seconds na ito agad isasagot ng meron o wala. So, sagot mo na, Father Jerwin, ng meron o wala. Okay, meron. Meron akong nabanggit. Meron akong nabanggit dito na pilit kong itinanong sa iyo kanina na yung Mateo 16:18, sinabi mo kayo ang itinayo. Tapos natayo yan 28 to 30. Sinabi na yan, nabanggit yan 28 AD to 30 AD. Tapos next question. 33. Next question. Okay. Next question. Meron daw siyang nabanggit. Ngayon, sa binanggit mo, sino ang founder ng simbahang Romano Katoliko kung hindi si Kristo? Sino ang founder? Okay, sagot. Sa oras na ito, hindi yan ang topic natin. Napapatunayan ko kung sino yung ninyo founder. Sa iyo yan. Objection, Mr. Moderator. Yes, ano objection? Nasa kanya ang burden of proof. Kung hindi si Kristo sino dahil negatibo siya, di ba? Total siya. Hindi niya tatanggapin. Sige. Anong hindi si Kristo sino? Anong tanong ko. Wait lang muna. Anong counter ng negative? Okay, counter objection. Sa tema na ito, papatunayan niya kung sino siya ba ang totoo. Yun ang papatunayan niya. Hindi sa tema na patutunanan ko kung sino yung founder. So, yan ang ko, bro. Hindi dapat ganoon, bro. Mali yan. Kung turuan mo, bro, kung paano magtanong, bro. Sige. Counter. Wait lang ha. Mapapaliwanag tayo dito ha para maunawaan ninyo ha. Kasi ganito yan eh. Ang affirmative stand, ang stand niya, Jesus Christ. Tapos tinutulan ng negative. So, kailangan ilabas yung negative ang sagot. Halimbawa, ganito. Para maunawaan ng both debaters, Pag sinabi ko ngayon na ang presidente ng Pilipinas ay si Rodrigo Duterte, August 2025, ang presidente sa Pilipinas ay si Rodrigo Duterte, sasabihin ng isa, hindi si Rodrigo. Kung hindi si Rodrigo ang presidente, sino?
sabihin mo kung sinong ang presidente kasi pag wala kang sinabi na presidente, hindi mo nagiba yung stand ng nag-claim na si Rodrigo Duterte. Kailangan mong ilabas kung sino presidente with reference na siya ang presidente, kaya hindi si Rodrigo Duterte. Yun ang pag-negative. Negative ka eh. So, kailangang ibigay ang sagot ng negative para magiba ang stand ng affirmative. Ang stand ng affirmative, si Kristo. E ano ang stand ng negative para sabing hindi si Kristo? So, ang tanong, kailangang sagutin. Wala akong nakitang fallacy doon. Matino yung tanong. Kahit ato pang i-chat GPT yan, matino ang tanong, walang fallacy doon. So, kailangan ibigay ni negative ang kanyang sagot. Sige. Ulit ang tanong. Meron ka pang 7 seconds to answer sa negative. Ulit ang tanong, affirmative. Ang tanong ko, Moderator, tika lang. Yes. sino ang Wait founder? lang muna. May reklamo itong kabilang panig. Ano yung reklamo mo? Ako mag-objection bro kasi ganito kasi yan. Ang panahon ko pag-distract sa kaniyang affirmative siya. Yung positive niya, i-distract ko. Hindi ko, ang topic dito, hindi ko kasi mag-stand din ako. O kung sa susunod, i-stand ko na kung sino talagang founder ng Roman Catholic Church, pwede yan. Pero sa panahon na ito, Okay. So, ibig sabihin, bro, hindi mo gigibayin ang stand niyan si Kristo. Hindi mo gigibayin yon. Ang stand niya kasi si Kristo eh. Problema yan. Bro, pakiulit ko kasi ano, putol yung boses niya. Putol. Bro, wait lang ha. Ibig sabihin, hindi mo gigibayin ang stand ng affirmative. Okay, sagot. Ito, ikaklaro ko lang ha. Ginigiba ko yung stand niya. Kasi yun ang part of gigibain ko ang kanyang stand. Na si Kristo raw ang nagtayo sa Roman Catholic. Hindi ko proof na i-stand ko. Uy, ito ang mabuti. No. Hindi ko yan Sige. Bro, affirmative. Hindi yan ang topic nito. Bro, affirmative. Ang sabi niya, gigibayin daw niya ang stand mo. Ulitin mo yung tanong mo patungkol sa stand mo para ating pakinggan kung gigibayin ba niya ang stand mo. Ulit. Ang tanong ko ganito. Sino ang founder? Kasi sabi niya, nagbanggit daw siya. Sino ang founder ng Roman Catholic Church if not Jesus Christ? Yan lang muna yung tanong ko. Meron kang 7 seconds to answer negative. Kung mali ang claim niya, ano ang tamang sagot? Go. Okay. Ayan ang tanong na yan. Fallacy. Okay, wait lang. Di ta nakakaintindihan bro. Yung signal mo bro. Putol-putol bro. Wait lang. So, may sinabi si Jerwin na ang tanong ay fallacy. Pwede mo bang isabihin bro kung anong uri ng fallacy yan bro? Okay. Fallacy of false iba rin tinatawag niyan. Napagay na bro, pakiulit bro kasi putol-putol yung ano mo bro. Okay, so, ano? Go ahead bro. Hello? Okay, rinig na? Go ahead. Okay. So, fallacy kasi yan kasi bias in example. Paggamit ng mga datos, ebidensya na may bias na hindi kumakatawan sa buong populasyon. Ibig sabihin, ginagamit niya sa akin ang stand niya. No. So, hindi kaya fallacy talaga yan. Kaya hindi ko talaga sasagutin. Hindi pa panahon para ipoprove ko kung sino talaga ang founder ng Roman Catholic. So, sa susunod, ko yung sasagutin, bro. Ako ang affirmative. Okay. Wait lang para atin makita kung confirm ba na fallacy bang ginawa ni Eugene Gapo. Ate ipakita dito sa natin sa scan natin kung confirm ba na ito ay fallacy no para mabigyang liwanag. Okay, wait lang for moderator's time ito ha. So
Kasi nasa rules na kasi natin na kailangan isabihin kung fallacy ba o hindi. At sinabi naman ni Jeremy Rosales na ito daw ay isang uri ng fallacy. So, i-confirm na natin dito. Okay. Wait lang. Para mas klaro yung ano natin. Okay. So, tingnan natin dito ha kung talaga bang fallacy ba. Confirm is fallacy ba o hindi. Okay. Ang stand ng Katoliko, si Kristo ang founder. Tutol ang SDA. Tinanong ni Katoliko ang SDA, kung hindi si Kristo ang founder, sino? Isa ba itong uri ng fallacy? Okay? Kung susuriin natin sa logic at debate structure ang sitwasyon ay ganito. Pahig ng Katoliko, si Kristo ang founder ng Iglesia. SDA, o iba, tumututol, sinabi hindi si Kristo. Tanong ng Katoliko, kung hindi si Kristo ang founder, sino ang founder? Ang tanong na ito ay hindi fallacy. Ang tanong na ito ay hindi fallacy. Ito ay isang lehitimong clarificatory question. Paglilinaw. So ito ay isang legit na clarificatory question upang alamin ang posisyon ng kabilang panig. Sa debate, normal lang hingi ng isang side ang malino na alternatibo o paliwanag kapag tinutulan ng isang claim. Ngunit maaari itong maging fallacy o false dilemma kung ipipilit ng Katoliko na dalawa lang ang posibleng sagot. Si Kristo ang founder o kung hindi si Kristo. Kailangan pangalanan ng SDA kung sino. Ang problema, posibleng ang sagot ng SDA hindi si Kristo kundi collective movement. Early church, ibang konsepto. Hindi lang isang pangalan, kundi igigiit ng Katoliko na kailangan may pangalan ka or talo ka. Doon nagiging false dichotomy o fallacy. So magiging fallacy o false dichotomy siya kapag sinabi ni pag sinabi ni Eugene Gapo na pag wala kang pangalan, talo ka na. Okay? Sa madaling salita, kung simple po tatanong lang, valid clarificatory question, o ipipilit bilang only options, fallacy o false dilemma. Ibig sabihin, ang tanong is clarificatory question siya. Kasi wala namang sinabi si Eugene, pag hindi mo na pangalanan, talo ka na. Pag sinabi niyang, pag walang pangalan, talo ka na, yun ang false dilemma. Pero ang tanong ay isang valid clarificatory question, therefore hindi siya makonsider as fallacy. So continue ang next question. Wait lang. Wag mo na, hindi ako na tatanggap ng call ha. Wait lang ha. Wala mo ng call ha. Kasi nasa ako eh. Nasa proceedings ako ngayon. Wait lang. Sino ba to? Sino ba tumatawag sa akin? Wait lang muna. Hindi ako tatanggap ng call muna. John Paul ako dili. Wait lang. Wait lang, Brother John Paul. Sige, go ahead, Brother Eugene, sa tanong mo. Meron ba siyang... Sige, go ahead. Ang tanong ko ay ganito. Kasi tinutulan niya at hindi niya tinanggap na si Kristo founder. Din sino ang founder ng simbahang Katolika? Kung totoong nagiba niyan, timba ko. Sige, go ahead. 20 seconds. Okay, sagot. Okay, sagot. Hindi ko sasagutin yan. Dahil hindi ko yan burden of ang gagawin ko dito pag-iba sa iyong paniniwala. Sa susunod na panahon, ako mag-affirmative kung itatayo ko yan kung sino. Okay, next question. Ayaw niya sagutin. Next question. Ayaw niya sagutin. Next question. Batay po sa inyong The Ministry Magazine, no? Ito sinasabi sa summary points ng inyong magazine. The Apostolic Christian, ito papakita natin sa screen. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostle. Continued to the time of Constantine about 321 AD. Andun sa baba na nakalagay, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Ang tanong ko, sino ang founder ng simbahang Romano-Katolika batay sa iyong marinig sa binasa ko na The Ministry Magazine ninyo? Si Kristo o hindi? Sagot, hindi. Hindi si Kristo. Pakiulit ng bro, pakiulit ng tanong sagot na bro kasi putol-putol yung Sige. Time pause muna.
Brother Jerwin, pakisagot, meron ka pang 11 seconds. Kung totoo ba daw, sinasabi ng The Ministry Magazine ninyo na si Kristo ang nag-establish ng Catholic Church who became the Roman Catholic Imperial State Church. Pakisagot. Yes or no? Hindi ko nakaro bro. Sabi niya, ano ba yun? Okay bro, Eugene. Ang tanong mo, pakiulit. Tanong. Ulitin ko tanong. Tanong. Batay dito sa The Ministry Magazine nila sabi, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ. Ano yung narinig mo sa binasa ko? Established by Christ o not established by Christ? Honest na tanong, sagot. Okay. Sagot, itong sagot, magandang sagot. Sabi ko, ito yung sagot ko na Catholic ang nagtayo or ang Next question. Next question. Na Romano Katoliko. Next question. Next question. Sinabi niya dito si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church. Tama ba ako sa Excuse me. Objection. Yes, an objection. Okay. Ginamit niya ang Roman fallacy na tinatawag na red herring. Di ko sinabi na Roman Catholic Church. Ang sinasabi diyan, Catholic. Walang nilagay na church. So, fallacy yan. Okay. Counter objection ang affirmative stand. Okay, wala na. Sige, next question. Next question. Dito sa tawag nitong sinasabi mo, moderator, ilang oras na? Meron ka pang 6 minutes to go. 6 minutes. 6 minutes. Taas pa. So, batay mo, lumabas sa Moderator's time. Wait lang. Bro, yung volume may bumabag, lumalakas mo nawawala. Sige. I-minimize ko na lang muna. Sige, go ahead. Dong Rosales ha. Batay mo Dong Rosales. Batay mo na lumabas sa history na iyong nalalaman na nagsimula ang Roman Catholic Church ni Constantino. Anong history na nalalaman mo nito, bro? Anong history na nalaman mo ito? Okay. So, ang nakalagay kasi dito sa tinatawag na dito. Antika lang ha. Kasi naglag kasi yung cellphone ko. Ang nakalagay kasi dito, yung pagka 33, yung si Constantino sa Edict of Milan, yun. At time na iyon, yun ang Roman Empire, sila yung nag-request na magiging Roman Catholic Church. Doon na lumabas. Objection, moderator. Yes, an objection. Ang tanong ko, anong history na sinabi niyang lumabas sa history na nalalaman ko, nagsimula daw ni Constantino? Anong history ito? World history ba ito? Yung Booknal Encyclopedia, Americana Encyclopedia, anong history ito? Sige, so naghahanap ka ng ng specific na aklat, kung anong aklat ang ginamit niya to prove si Constantino daw ang founder. Aklat. Sige. Hindi nakasulat. Sige. Sige. Okay. Negative. Yun nga. Negative. Meron ka bang counter objection doon? Wala. Sige bro. Sige, sagot. Bro. Sagot bro. Okay, sagot ko kasi nagtanong siya kung ano daw ang libro. Okay. So, ang pagkakaalam ko, yung tinatawag o Church of History, may nakalagay doon Constantine. Tapos doon sa tinatawag sa Wikipedia kasi nakalagay doon na sa panahon of Edict of Milan, doon Next question. Next question. Sa next question tayo. Ginamit niya ang Wikipedia. Tanong, sa Wikipedia, ang mababasa natin, founder of the Roman Catholic Church, si Kristo. Tatanggapin mo ang Wikipedia o hindi mo tatanggapin si Wikipedia? Okay. Tatanggapin ko ang nakasulat, pero kung ibase natin sa Biblia, hindi ko tatanggapin. Kasi the true burden of proof, the Bible. So ang Wikipedia kasi,
Edit-edit lang yan. So hindi ko yan tatanggapin pag ibabase ito sa Biblia. Okay. So batay mo, ang Wikipedia, edit-edit. So yung source na sinabi mo kanina nagsimula ni Constantino ay Wikipedia. So ibig bang sabihin, kumukuha ka ng referensya na batay sa edit-edit? Okay, policy of red herring kasi hindi ko sinabi na si Constantine ang nag-founder. Hindi ko sinabi yan. Ang sabi ko, sa pamamagitan ni Constantine, sige. Ganito bro ha. Wait lang. Ang ano niya, ang tanong niya, ang sabi niya is, policy of red herring daw yung ginawa mo, Brother Eugene. Anong counter objection mo doon? Ang counter ko ganito. Saan ba yung binatayan niya na history na nagsimula ang Roman Catholic Church si Constantino? Sabi niya, Wikipedia. Ngayon, binasa ko Wikipedia, si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church. Tatanggapin mo ba yan? Sabi niya, of course, si Kristo naman. Pero sa Biblia, hindi mababasa. Yung Wikipedia daw, puro naman edit. Ngayon, yung nagsimula ang religion Katoliko ni Constantino batay sa Wikipedia, ang tanong ko, gumagamit ka ng Wikipedia na puro edit? Okay. Sagot. Nandito ang sagot. Na-open na siya. Na-open na. So, ang sabi dito, in the presence of the persecution of Edict Milan with the legacy of Christian by the Emperor Constantine, under of Emperor Theodosius, Constantine become a state of religion of Roman Empire. So, ibig sabihin, Next question. Hindi nakabasa dito Next question. Okay. Yun bang sinasabi natin na Roman Catholic Church ay become the official religion of the Roman Empire? Sinong founder? Walang nakalagay dito sa tinatawag na si Jesus Christ ang founder. So ang nakalagay dito na simula ang tinatawag na Roman Catholic Church sa panahon ni Constantine. Kasi sabi dito, Bishop began congregating Next question. The religion. Next question. Batay po sa Britannica Encyclopedia, Roman Catholicism, Christian Church characterized by its uniform, highly developed, doctrinal and organizational that trace back to its history to the Apostle of Jesus Christ in the first century. Tama ba itong narinig mo o nagkamali kasi sa iyong pagdinig? Okay. Tama 'yon ang narinig ko, pero mali 'yon ang pagpanabot nimo sa Tagalog. Pagkaiintindi mo, mali kasi sa referensya ko dito, 3rd century. The church at Rome might even function as a court to appeal a doctrine Next question. na nagsisimula. Next Next question. question. Sabi niya, mali. Yung kanina sa Wikipedia, mali kasi Biblia, batayan. Sa Biblia, sinasabi talaga sa St. Matthew chapter 16 verse 18, "And I will see you today that you are Peter, upon this rock I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church." Nakalagay talaga, litra por litra yan. Ngayon, ang tanong ko, tatanggapin mo ba ang pahayag sa Bibliang buong buo o hindi mo tatanggapin ang pamahayag sa Biblia ang buong buo? Okay, sagot. Hindi ko yan tatanggapin. Kasi sa pag-search ko, ang nakalagay dyan, Mateo 16:18, 28 AD to 30 AD. Sa panahon na si Kristo nagmensahe. Tapos, yung sabi mo, natayo kayo 33 AD. So, wala sa taon na sinabi Next mo. question. So, hindi tatanggapin. Ilang oras na, Mr. Moderator? Meron bang 1 minute? Go ahead. 1 minute. Okay. Batay sa tinatawag na Biblia ang Griego, Acts chapter 9 verse 31. Ecclesia Catholic talaga ang mababasa. Ang tanong, tama ba si San Pablo o nagkamali si San Pablo? Saan banda na? Acts chapter 9 verse 31. Ang sabi doon, Amen on Ecclesia Catholic. Na Iglesia Katolika talaga ang sinasabi ni San Pablo.
nagkamali ba si San Pablo o ikaw yung nagkamali? Okay, sagot. Pag sabihin natin Iglesia Catholic, Iglesia Catholic, so Iglesia, simbahan sa gitawag og Moderator, objection. Catholic. Pero Yes, hindi yes, Roman. yes. Hindi Roman. Ang tanong Yes. ko, nagkamali ba si San Pablo o siya yung nagkamali? Okay, wait lang ha. Okay. Okay, yung timer ni Jerwin, hindi ko na ipatakbo kasi naghintay ako sa sagot niya na categorical. So, Brother Jerwin, Sige, okay lang. ano yung categorical bago ko tatakbo yung timer mo. Ulit yung tanong bro, Eugene. Ang tanong ko, batay dito sa Hebrew o sa Greek na Biblia, sa Acts chapter 9 verse 31, Himenon Ecclesia Catholicos Judaias kay Galosas. Tama ba si San Pablo o nagkamali si San Pablo? O ikaw yung nagkamali? Okay. Hindi ko yan sasagutin, bro. Kasi, ano yan, palasi yan, bro. Anong pala siya bro? Palasi? Ano bro? Anong klaseng palasi? Anong pala siya bro? Tinatawag yan, bro, policy of guilt by association, bro. Guilt by association. Kasi sabi dyan, bro, pag-atake sa isang argumento dahil sa mga kaugnayan sa asosasyon ng isang tao o bagay. So, ibig sabihin, bro, yung tanong niya, bro, doon lang sa aming topic, wag ako. Wag mong ibase sa akin. Katawanan Bakit ka. base mo Sige, sa akin? sige. Ang doktrina lang ninyo, hindi ako, bakit Sige. binase mo sa akin yan? Ano yung counter objection ng ano? Sige. Wala yan, bro. Palasi yan, bro. Sunod na Sige. tanong mo. Anong counter objection ng affirmative? Palasi daw yung ano mo. Hindi na niya kayang sasagutin. Wala tayong magawa eh. Hindi. Kayo Anong counter mo doon? Kasi pag hindi kasi ma-confirm na fallacy yan, tuloy ang tanong. Bro, ang counter ko dyan bro, sasagutin wala namang problema kung sasagutin niya, pero hindi niya sinagot eh. Sino ba ang nagkakamali o sino bang nagsasabing tama? Siya ba o si San Pablo? Di ba total siya na hindi Roman Catholic Church ang tatag. Si San Pablo, mayroon siyang ipinangaral na Catholic Church. O, yung Catholic Church, batay sa dictionary is member of the Roman Catholic Church. Nagkamali ba si San Pablo? Yes or no? Okay. So, nagkamali ba San Pablo? Hindi. May- Okay. Sige. Magro-rolling ako ha. Sige, bro. Okay. Hindi pala sa yung tanong, hindi pala si post dilemma, hindi pala si post conclusion. So, based yun sa sinagot mo kanina, nag-follow up question siya doon. So, hindi siya fallacy. So, ulit ang tanong, Brother Eugene, pasagot natin sa negative. Go ahead. Ang tanong ko ay ganito. Nagkamali ba si San Pablo sa kanyang pagsabi na Ecclesia Catholic? Yes or no? Go. Okay. So, yan. Magandang tanong yan kasi Wait lang. Categorical muna, nagkamali o hindi? Hindi nagkamali. Okay, Yan, go. okay na yan, na tanong na yan kasi specific talaga. Kanina kasi nilagay niyo yung pangalan ko. Ano bang kinalaman ko dyan? So, hindi, sagot ako, hindi siya nagkakamali dahil ang tinutukoy dyan, Catholic Church. Hindi Roman Catholic Church. Iba ang Roman Catholic Church at Catholic Next Church. question. Next question. Batay dito sa dictionary na ang Catholic Church is a member of the Roman Catholic Church. Agree or not agree? Time. Okay, time na. Sige, sagutin ko Okay. lang, bro. Hindi, Sagutin ko wala lang, bro. na. Time na. Okay. So dito na tayo ngayon sa 5 minutes na final conclusion. Final. Final conclusion Wala tayo na. 5 minutes. Wala nang objection dito ha, wala nang objection. Sige, one round na to. Okay, Okay. one round lang. Sige. So ang unang magsasalita dito yung negative si Brother Jerwin. Yung kanyang final conclusion, kung nagiba ba niya ang tema at kung paano niya giniba. At ang final conclusion naman ng affirmative, kung napatunayan ba niya ang tema at kung paano niya napatunayan. Okay, so ating ibigay muna para kay Brother Jerwin sa kanyang final conclusion for 5 minutes. Brother Jerwin, go ahead.
Okay, salamat no. Moderator, salamat po sa affirmative natin, no. So, ang tanong, nagiba mo ba kadasig? Yes, gibang-giba ako. Bakit? Lahat ng sinabi niya walang katotohanan. So, alam naman natin kanina, no? Ano lang, sinusunuran ko lang yung mga ginagamit niya na referensya. Yung last na moderator, palihog lang ako. Wait. Say, agree. Napindot bro. Napindot bro. Time pause. Okay, Brother Eugene, ito ay final conclusion. So, ibig sabihin, hindi kailangang wag mo i-distract siya sa final conclusion niya. Sige bro. Napindot lang bro. Okay. So, warning yun na. Kasi pag ginawa mo pa ulit yon, maminusan kita sa iyong final conclusion, gagawin kong 3 minutes. Kaya, para hindi mo minusan yung final conclusion mo, so, abide sa rule. Okay, brother, negative, Jerwin, sedya ka na. Napindot lang daw. Kaya, ating ibigay ang 4 minutes and 35 seconds kay brother Jerwin sa kanyang final conclusion. Go ahead, brother Jerwin. Okay, salamat. No? Kasi nadidistract kasi ako. Okay. So sa last na tanong niya, yung tinasabi niya na sa una daw ay iisa sa Katolik. Walang Roma ha, Katolik na church. Oo, iisa talaga. Kasi iisang relihiyon pa man yun noon. O iisa. Sa ngayon, dumami na eh. Kaya hindi na yan iisa. Kaya Roman Catholic Church. Ibig sabihin, Roman is a katauhan, kabuuhan, no, ng tribe sa Roma. So kung titingnan natin sa Wikipedia, paganong simbahan. Yun, doon, mga pagano yan. Kaya iba talaga. Dito sa Wikipedia, nakalagay dito sa baba, mayroong sinatawag, there were considered 5 primary jurisdiction in Catholic Church, according to the Eusebius, Rome. Ano yun? Rome, Constantinople, Antioch, Jerusalem, o Alexandria. So kung titingnan natin, iba ang Rome at iba ang Jerusalem at ang Constantinople. So iba-iba talaga yan. Pag sabihin mo, Rome Church, hindi yan iisa. Mawa ka sa sarili mo, no? Sana maintindihan mo. Nagigiba ako. Yes, yung kasi niyang bigay sa akin na maganyang na yung sa noon, Mateo 16:18, na Katolik yun talaga. Sila yun talaga ang tukoy doon. Pero kung titignan natin story talaga, 28 to 30, 33 daw. O 33 hindi daw. Nandiyan na naman. Wag naman ganyan po. So sabi dito, wait lang. Kung saan, sino ang founder? May narinig ka bro, may narinig ka? May narinig ako. Katawanan daw. Sige lang, okay lang yan. Sige. So ibig sabi dito sa kanila, sabihin, maminusan ko yung yung final conclusion ni Brother Eugene ka po. Gagawin nating 3 minutes. Malasan. 3 minutes na lang. Ayos lang kasi i-continue ko naman to ngayon. Live ko to eh. Kagigid din Sa Catholic Church sige. kasi. Wait lang. Ang founder. Wait lang muna. I-declare ko na ang final conclusion ni Eugene Gapo is 3 minutes na lang. Okay? Kasi okay lang sa kanya dahil mayroon naman siyang live, continuous sa live niya. Okay, so sa debating ito, ang final conclusion ni Eugene Gapo is 3 minutes na lang. So meron ka pang 2 minutes and 33 seconds sa iyong final conclusion, Brother Jerwin. Go ahead. Okay, sabi dito sa Catholic Church na sa kanilang guideline, who is founder? Ang sinabi dito, according to tradition, Jesus Christ. Pag sabihin mong according, tradition. So ibig sabihin, hindi talaga katotohanan kasi alikhang isip. Tradisyon eh. Kukunin mo yung according to tradition, okay, approve tayo dyan, Jesus Christ. Okay, sabi dito, the place of establish. Yun, maganda to. Ang sabi dito, Jerusalem,
quit ba ito? Jerusalem and then the Roman Empire. Hindi sinabing Roman Catholic Church. Mula daw na-establish doon sa Jerusalem. Kung basahin natin sa Biblia, Matthew 16:18, hindi, walang nakalagay doon sa Jerusalem, Roman Catholic Church. So, mali. Pag sa isa na lang, Roman Empire, yun. Kasi nakikita natin dito sa sinatawag na Constantinople, yung sinabi ko kanina, na yung tinatawag na Roman, yung mga obispo, nagbigay sila ng tinatawag na appeal, no? Appeal. Nag-appeal sila, ibig sabihin nabigay sila magiging isang relihiyon. Binasa ko kanina yan. The church at Rome might even function as a court of appeal on doctrinal issue. Yun ang panahon na naging ang Christian at ang mga Roman Empire nagiging isa na sila, state of religion. Yun na yun. So, baling-balik talaga, no? Yung mga verse niya, ginamit niya kanina, yung tinatawag na Santiago 1:1 na may Katolik daw. No, wala, hindi talaga yan. At sa Hope 8:8, sabi niya kasaysayan. Hindi naman yan kasaysayan sa kanila. Sinabi niya yan. Sa Daniel 2:44, hindi naman yan Roman Catholic Church. So, opinion lang talaga lahat niyan, no? So, sino ang nagtayo sa Roman Catholic Church? Si Kristo ba? Yung apostoles ba? O ang simbahan? Ang sagot, simbahan lang yan. Kasi, tinatawag na tradisyon. O sa simbahan lang yan. Kaya, ang mga hindi yan sa Biblia. Kaya kanina, umulpot siya. Kasi ginamit ko yung buhat 1924 to 26. Kasi, may simbahan talaga, totoo, may simbahan ang mga pagano. Yun ang buhat 1926. Dagang salamat. Okay. Time na. So, ating ibigay naman ngayon sa final conclusion ni Brother Eugene Gapo for 3 minutes. Brother Eugene Gapo, ready ka na? Okay, sige. Ay, nag-feedback tayo dyan. Okay, so maraming salamat at alam nyo, mataas na po itong 3 minuto na ibinigay ni Brother Jando. Mataas na to. Para sa akin, kahit 1 minute, okay na ako. So, alam nyo ba kung bakit? Kasi ganito yan eh. Si Kadasig Rosales, tama ang Wikipedia, sabi niya, tama, si Kristong nagtayo. At yung The Ministry Magazine nila, si Kristo rin nagtayo. At sinabi pa ni Kadasig Rosales na talagang si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church batay sa tinatawag nating Wikipedia. Ngayon, meron ako mga tanong na hindi niya sinasagot. Abay, malaking katatawanan ito. Hindi mo sasagutin itong mga tanong ko. Di ba? So, ito, kung nagpapasikat ka sa pastor mo na marunong kang magdebate, wala. Demerits na yun, ha? Hindi tatanggapin. Pangalawa, sabi niya, gibang-giba. Wala namang gibang-giba dahil sasabihin ko lang sa iyo, Rosales, magigiba lang itong tema ko kapag ikaw po ay nakapagsadmitar sa akin kung di si Kristo ay nagtayo, sino? Who is the founder if not Jesus Christ? Diba? Muntikan na yung sinasabi na si Constantino. O, kung bagay sa Bisaya, ito, gipingis-pingis na niya. O, ano man? Sabi niya is nagsimula ni Constantino ang Roman Catholic Church. Therefore, hindi lang niya kayang sasabihin na si Constantino ay nagtayo. Kasi baka'y matanong siya, saan mababasa na founder si Constantino? O, yan yung tamang sinasabi ko sa Bisaya pa na pingis-pingis na ng iyaha. Kaya ni Bunalan. Palatos ka? Now, ngayon, wala na po, no? It's, mas siguro para sa akin ngayong hapon na ito, masaya tayong Katoliko dahil si Rosales, umami naman siya, si Kristo ang nagtayo. Anong klaseng debater ka? Affirmatibo. Tinanong, imbis ikaw yung negatibo, imbis ang sagot mo, hindi si Kristo. Sinabi mo, wala tayong magagawa. Si Kristo talaga ang nagtayo. Wow. Di ba? Uy, sarap yan. Now, wala na tayong problema. Ang kwan na lang, ang gagawin mo na lang Kadasig Rosales, accept the truth and leave your church na itinayo lamang ng kano. Kaya nga hindi siya kumasa sa debate namin yung yung
True Church, yung Seventh Adventist, nakakatawa ka naman Dong Rosales, ano, nakakatawa ka naman, Katawanan kaayo. napunta siya ng Revolta, napunta siya ng Sabat, ano bang connection doon sa doctrine? We're not talking about church and doctrine, we're talking here about church and the founder. Nabigay ako, si Kristo yung founder, yung may mga referensya sa kanyang 10 minuto na Okay, time. Okay, Yan, time. okay. Dahil, well, natapos na yung ating debate ngayon, so atin na ibigay para kay Brother Eugene sa kanyang closing prayer. Wait. Okay. I Closing told prayer you tayo. I'm talking here. Okay. Go ahead, Brother Eugene. Sige. Sa ngalan ng Ama, At ng ng Anak, Anak, at ng Espiritu at ng Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ano bro? Maraming salamat at magandang hapon. Okay, at natapos na debate niya na. And, we're out. So, babay na ako eh. Sige bro, mag-out ka bro. Sige, paalam sa inyong dalawa. Recording. Okay. So, yun po ang nangyaring debate sa pagitan ng dalawa. Katawa ko sa ginawa ni Jerwin, hindi niya giniba. Actually, gusto nang isubo ni Eugene Gapo para igiba ng tema. Kaya nga ako nabigyan ng example kayo na, pag sinabi ko si Rodrigo Duterte, sabihin mong hindi. Kung hindi si Duterte, sino? Kailangan mo ibigay ang pangalan. Pag hindi mo binibigay ang pangalan, then hindi mo ginigiba yung claim kung si Duterte nga ang presidente sa Pilipinas ngayong 2025. Di ba? Pag sinabi ko si Duterte, presidente, tutol ka, ibigay mo ang pangalan kung sino talagang presidente. Pag hindi mo binibigay ang pangalan, then hindi mo ginigiba ang aking claim. Sinasabi mo lang, hindi si Duterte. Kung hindi si Duterte, sino? Basta hindi si Duterte. Ang alam ko lang kasi, si Duterte kasi, matanda na yun eh. Yung ating presidente, medyo bata-bata pa naman. Pero meron na rin kulubot sa mukha. Yun nga, may kulubot sa mukha ba yung sinasabi ng presidente o wala? Meron. Si Duterte may kulubot sa mukha. Meron. Duterte nga. Hindi nga si Duterte. Kung hindi nga siya ang sinabi may kulubot sa mukha, sino nga? Ano ba yan? So, hindi giniba ni Jerwin yung tema. Magigiba lang yung tema na yan pag ibinigay ang pangalan ng founder. Halimbawa, sabihin nila ngayon, si Jesus Christ ang founder ng Seventh-day Adventist Church. Tututulan namin. Hindi. Kung hindi, sino? Ellen G. White. Baga na lang yung kadali. So, hanggang dito na lamang po ang ating tampok na video ngayong hapon na ito. Nawa po ay nag-enjoy po kayo. Hindi po replay yun ha. Yun po ay talagang live. Sabi dito ni Manuel Beltran Castillo, and the winner is Bro Eugene Gapo of CFD. Si Eugene Gapo, punto por punto din po yun ha. Hindi lang siya sumasali sa ating live sa punto por punto dahil sobrang dami na po natin. Hindi na nga alos makapagsalita si Romel Palma at saka si Aljan Bagatnan sa dami natin eh. Diba? So, pero member yun ng Punto por Punto, si Eugene Gapo. Legit yun na member ng Punto por Punto. Simple Life, welcome back. Jerry Rosales, tagal na to siya nawala. Congrats, bro Eugene. Okay, sometimes my comprehension flies away to Pluto. Okay, paalam na po sa inyong lahat. At bukas po ng alas 10 ng umaga, magbabalik na po tayo sa ating live sa Straight to the Point. Straight to the point. Live on the spot. Abangan po ninyo yan bukas ng umaga. Muna tayo magbabalik sa ating normal na live tuwing alas 10 ng umaga. Pag nalit ako, alas 10:15. Pag sobrang nalit, alas 10:30. Yun. Pero alas 10 talaga ang ating live bukas. Ang ating topic, yung mga sinabi ni Peter Pindon sa akin
patungkol sa kanilang stand na Atras Abante. Okay. So maraming salamat po and paalam na po sa inyong lahat. Mag-out na po ako sa debating ito. Bye-bye! Inyong nabati ang tulumanon dialogo sa pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.